kanina na pag-usapan namin na kung ano-ano nga ba yung mga nangyayari sa labas, nasa loob at labas ng tattoo industry ngayon. So, by the way, brother, ano nga ba yung mga upcoming events mo this month or next month? Meron tayong darating na Mythical Creation this coming October 6 sa Quezon City, Matchbox Yard. So, pa-event ni J. Abaga, supporta natin. So, medyo, talagang isa sa mga veteran event organizer si J. Abaga. So, supporta natin yan, napaka-legit niyan. Supporta natin, napakaganda ng mga trophies niya. So, anyway, bago natin umpisahan tong araw na to, out of all that, technical difficulties we have in the house, gusto ko lang ipakalala again, isa sa mga special guest natin, si Miss Red. So, may narinig ka ba sa amin? Bakit di ba talent portion? Oh, hindi mo ba nasabi? Hindi naman ako ready. Yata siya, hindi siya naman. Wala, nandito ko lang din. So, kakanta ka ba or sasayo? Siguro kung Wow! parang hindi ko Ako sa sample ko si Red. Seryoso. Seryoso ba yan? Siguro seryoso. Teka lang bago natin pakantayin. May gusto mo na akong kasi sa lahat ng nangyaring technical difficulty earlier, biglang may binagsak na blessing si Lord sa atin. So, itong taong to, isa sa mga veteran na tattoo artist, magaling na event organizer from Bacolod, from sa Luzon, so magaling dito sa Manila. Ayan. At magaling na tattoo artist all the way from lower left, Solar Boy Squad. Palakpakan naman para kay Jeff Bloody Lights. Yeah, Bloody Line! Ano? I like So, ano ko lang, originally, kasi dapat, nandito si Jay. Kaso si Jay ng venue niya, isipin mo, October 6 pa yun. Nasa venue na siya. Sipag mo naman. Sabi niya, nandun na ako, nagpunta ako sa, Alasais. So, syempre, wala rin si Papa Christian kasi nga, may emergency yung asawa niya, kailangan dali sa hospital. Anyway, pagano kayo, ma'am, si JR may emergency session. Anyway, yan, si Parent Ops may emergency session. So, anyway, hindi ko naman inaan yan. Syempre, kailangan yan, hanap buhay, supportahan natin. So, pakilala ka muna, paring Jeff. It's Jeff Bloodylines from Solar Boy Tattoo Studio and Bloodylines Tattoo Studio, and nandito sa Sukat, Paranaque. Kung sinong gusto magpatattoo dyan, message lang guys. Magbabasa-basa muna tayo ng mga comment. Dito ko na babalikan. Ako po, sabi ni Kilapon. Tiny model dyan sa 6. So, yun, baka may available na model dyan. Tapos sabi ni Tol Renato, Renato Diamos? Ay, Trapa to, isa sa utang ko to na isa sa malupit yan from Marilao, Bulacan. Nakapunta na ako sa shop niyan. Sa anong latest? Maraming latest tol, marami tayo pag-uusapan. Let's go. John Paul, Evangelista, Bakit Show, sabi niya kayo sa Toledo. Kayo model sa 6, masigaw tol, pa-shoutout, sabi ni Gray. Dodado din, Maki, sumayo ka din, papakitaan kita na sa'yo mamaya pagtakos ni Israel. John Paul, Evangelista, sabi ni ni Chris Toledo. Kantaan mo pa ako ng happy birthday yung Master Maki Torres 18th birthday mo. Tapos, yung shoutout, Jeff, Bloody Lines Loyal, Jeff, pwede ka magmura dyan, baka mahiya ka, ha? Ngayon, Master Jeff, ako sabi ni Kinderay, huy, anong ginagawa ng kapitbahay ko dyan? Sinong kapitbahay ko ba? kapitbahay mo. Ang kalapit lang kami dyan eh. Kapitbahay lang kami. Tapos sabi ni Brian Paul, Lagoyan, shoutout pa din ninyo. Shoutout kay DP. Yan, isa sa mga tumulong sa atin yung nagbigay ng tip kung paano gamitin yung mga mixer natin, all that stuff. So, supportahan natin. Meron yung sounds and lights, yung mga gustong, yung mga papa-event, kontakin nyo na si DP, si Brian. Anyway, shoutout din kay Kim Biray. Initap ko muna yung kapitbahay mo. Di ba sabi ko, originally yung plan natin pupunta ka dito. Ayun na si Jay. Good night po. Toto Jet. Blood Lights. Proxy. Ayan, proxy mo to. Jay, Hindi nakita ako na magpo-promote na event mo. Napakabait mo talaga. Okay, wala akong masabi. Anyway, yeah. Buta na tayo sa chapter 1 ng topic natin for today. Ayan. Which ang first topic natin for tonight is event ng
Mythical Creation. Creation. Magkakaroon kayo this October 6. So anyways, while preparing my mindset sa Mythical Creation mo, Jay Abad, dahil wala ka dito, Jay Abad, gusto ko munang pasalamatan syempre ang mga sponsors natin na nag-provide talaga ng Mad Kid, syempre, Mad Kid, sa backdrop natin, big shoutout din sa Mami Tattoo Supply Philippines, Venom Inc., Sugar Leaves, of course, sa Sugar Leaves. Maraming salamat kay Sir Charles at kay Joko. And, yan, Mythical Creation, on the spot tattoo competition. Mangyayari to sa Matchbox Yard, Quezon City. Yan. Sa sugal nyo na lang ako kausapin sa Pag kami na ng portion na yun. So, Mythical Creation Matchbox Yard. So, anong pinagkaiba nito, guys? Baka hindi nyo alam, isa si CJ, nagpauso talaga ng yun ng 50 minutes. So, hindi natin maiiwasan may mga nag-negative, may nag-positive. So, kanya-kanya opinion yun. Sa mga advantages na nabibigyan mo ng pagkakataon yung mga ibang artist na manalo on a certain place. Pero aside from that, maganda talaga yung adikain ni Jay at first. Kumbaga, syempre, paano naman yung mga hindi pumasok ng top 10 Tsaka iba yung ibang klase talaga ito opinion ka. Kakaiba talaga. Ang lalaki. Bahala kayo sa buhay niyo, paano niyo uwi yan? Oo. Last year nga, di ba? Parang, Tayong dalawa yun, Nore. nandun si Pacheco. Tayo talaga. Pero I was there. Tapos, Oo. yung trophy niya, parang pa-painting na yung dating niya. Ang laki! Hindi ko lang ka rin, Jeff. Naliitag daw siya doon eh, kaya daw gagawin niyang life size. Oo, wag mo nang gawing surfboard. Yung mga surfboard, mga ganon. Wag na. Baka sunod, kotse. Yung na, hugis kotse. Para todo mo na. Lahat. Ay, yung tipo kahit manalo ka, ay, i-review niyo ulit, baka dadaya ako, hindi talaga ako panalo. Dati share ko lang. Dating ligligan, naglaro doon sila Trust. So, nandun ako nanonood ako sa doon. Siyempre, nag-champion siya, nag-champion yung team nila. Ngayon, uwian na. Kami, uwian na. Master, sabi niya, medyo yung problema ako eh. Bakit? Hindi ko alam paano papaiuwi lahat ito eh. Surfboard na siya. Surfboard siya. Literal. Surfboard. Pero hindi siya surfboard na, dito yung styro. Kahoy. Ay, putik. Thank you. So, shout out na. Si Chris Toledo, shout out. Oy, Sir And Chris Seth Toledo. Villacosta. Yan yan. Pwede ba tayo din? Bawal yan Shout out, sa shout out. Si Mark Andrew Martinez Saldo, shout out. Mamalasing daw tayo 2 minutes kapag hindi mo siya tinout out. Andrew, ako nga pala si Andrew sa episode 4 tsaka si Pacheco. May topic sila. Bibig shoutout kay Sir Seth Villacosta. Yan. Okay. Sa mga yan. Gusto ko kasi si Chris Toledo, pag sumasali dito, gusto ko nagiinom. Kasi habang tumatagal yung live, nalalasing. Shoutout kay Ian Aguila, all the way from Los Angeles, Tanawan City of Batangas. Yan. Yan. So, ano bang masasabi niyo sa, ano yung opinion niyo regarding sa mga events ngayon nagpapauso ng 15K? Maganda, kasi mas maraming nabibigyan ng chance na artist na may maiuwing trophy. Kasi alam naman natin na napakahalaga sa isang artist ang mga trophy na ayun kasi pinag-display nila sa mga shop nila. Diba? Actually, seryoso ha, minsan mas mahalaga pa kay artist yung trophy kaysa sa cash prize. Si cash prize, kinabukasan kaya mong ubusin. Pero si trophy, iba yung alam mo yung pagpasok ko ng shop mo kung saan man nakalagay yan. Pagpasok mo naka-display doon, nakikita ng mga clients mo, is iba talaga. Kahit wala ng placer na trophy lang Oo, makita ano? talaga nito. Iba yung ambience kapag may trophy. Ikaw rin, ano masabi mo? Ako, agree naman ako dun sa sinabi mo, no? Kasi parang, kumbaga, iba pa rin yung feeling eh. Yes. Pag meron ka talagang somewhat na inuuwing trophy. And I'm also one of the advocates talaga ng mga newbies. So, especially pag, alam mo yun, bago ka sa liga, ang sarap sa feeling na, uy, may trophy ako, regardless kung anong placer. Ito nga pala, nagpa-event si Jeb lang sa Bacolod Redemption. Uy! Hanggang 10th place din yung trophy ko. Tsaka yung 15th place, 11th to 15th place, merong like, yung Nice. plaka yung Yung plaka at least meron silang mayuwi. Oo, tama. So,
So, okay. So, ano naman, tawa ka ng tawa dyan. Dumamasa ko yung mga comment. Ba't parang hindi convince yung magsalita si Maki, wala kasing beer. Anyway, ayun nga. So, may mga opinions side. Guys, ini-encourage ko kayo na mag-comment. So, sali kayo. Wala namang problema dyan. Sali lang kayo. Yung lahat ng opinion bukas dito. Kumbaga, tayo i-entertain natin lahat ng opinion dito. Wala namang... basta legit lang yung mga... Ano, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Tingnan mo nagpapayaw mo. Si Chris, oh. Bakit? Punta ka dito. Ba't parang hindi daw convincing magsalita si Maki? Kasi nga wala nga daw beer, hindi na kasi ako umiinom tol, Chris. Sabi ni Chris, si Jeff di ako sinautot, wala kasing beer. Sabi niya, Chris Leto may beer na kaso di para sa kanya. Inaabangan nyo lang ako pagkakpan. Kasi natagasal kayo mag-iinom, no? Hindi nyo kami kalahin ni Genie. Holy water na lang iniinom namin. Gatas, gano'n. Patayagod na kaso lang. Nakulo ko din tong si Kasas. Ba't may lasinggero dyan? Siya yun. So, yun. So, tayo, may kanya-kanya tayo opinion regarding that. May ni John Romano, sabi niya, dapat 1 to 3 days lang daw. Ano ba yung seryoso ba yun? Haha. Hindi seryoso ba yan? Dapat walang haha. Mga ano, limang first, 3 third ba? Ganun yung bilang. Hindi. Sa akin, opinion ko dyan, huwag ka ma-offend. Gusto ko kasi, syempre, tayo lahat goods tayo. Ako, goods ako sa LFT at first. Pero, gusto ko lang kasi, sabi ko nga, di ba sa show na to, dun tayo sa katotohanan lang. Ito, walang halong to. Basta sa akin, siguro, 1 to 10, okay talaga siya. Okay naman talaga. Yung 15, okay naman siya para mabigyan ng chance yung iba. Gagaling lang yan. As long na kaya mong panindigan, wala kang magiging problema, mabigyan mo gusto mo, bigyan mo ng trophy, lahat ng pumatil. Sumali. So good siya. Pero sa akin ang opinion ko kasi dyan, may value. Ito kasi bumibitaw yan sa veterano tsaka sa baguhan. So ang sabi ng iba, lalo na yung mga veterano, sabi niya, ano ba yung trophy na yun? Putang ina, trophy lang naman yan, wala namang halaga yan. Depende naman yun. Diba? Okay. May nagsabi na gano'n. May nagsabi na. Arata. Depende naman niya sa sasalihan niya eh. Pero sa akin, opinion ko, bottom line, pinaghirapan niyo yan eh. Kahit anong sabihin ng iba, kung hindi niyo naman pakikinggan ng iba, basta sa inyo, importante yun. Yun na yun eh. Doesn't matter kung anong place yun eh. Pinahalagaan, pinaghirapan niyo yun eh. Diba? Kasi yung sasabihin ng iba. Sabi ni Arata Baqueño, I'm not favor in 1 to 15. Winner. So bakit naman Sir Arata, why? Why you're not favor in that, Concept. Yes. So para malaman din natin yung mga kung bakit. Siyempre, dito is healthy conversation naman tayo. So okay, open tayo sa lahat. Pero sabi sana daw yung mga model makauwi kahit certificate man nila. Actually, syempre tayo dito nag-i-innovate tayo ng competition as we go along through the years. Yes. So sa akin, suggestion ko lang sa mga organizers, magdala kayo ng printer sa event. Huwag na kayo mamroblema na, ito suggestion ko lang, huwag na kayo mamroblema na magpapaprint kayo ng advance. Magdala kayo ng printer sa event. Tapos, alam nyo, para mas may personal touch, printan nyo lang ng Template na. template lang, tapos i-type nyo lang doon yung pangalan ng nanalo. Tapos pag print doon sa printer, nakalagay na agad yung pangalan ng... Sabagay, maganda yun. Tapos meron kayong certificate of appreciation para sa mga model. Nakapangalan yung model. Kumbaga hindi siya mabigat para magdala kayo ng printer. Guys, kung gusto niyo mag-improve ang data industry, minsan you have to go out of the box. Laging labas kayo sa natural na nakagawian natin. Tama yung sinabi niya sa rin. Kumbaga, Bernadette. ay, ma'am. Salamat sa idea na yon. Sabi ni Cristoleto, matigas ang puso ng mga kasama, hindi makadama. Bigyan na ng alak si Jeff, patagay sa gilid. Sabi ni Arata, first to 10 is good. Because
goods naman din talaga. So, Kasi parang ang sinasabi niya siguro niya, parang parehas kami yung thinking, parang akin opinion ko to, parang medyo wala nang halaga kasi yung 11-15. Bakit? Kasi kumbaga parang kung i-base mo talaga sa competition na pinag-uusapan natin, let's say, hindi sa tato, let's say meron tayong competition na track and field. Mga ganon, papugian, pagandahan, parang butaw na lang yung 1 to 5 eh. Pero syempre ito, iba tayo sa tattoo industry. siguro brother, na lang, iba na lang siguro yung trophy ng 1 to 3 o 1 to 10 doon sa 11 to 15. Siguro, medyo kakaiba. Kasi iba pa rin talaga yung pag-yung trophy doon. Kasi ang pinakakaiba nga na trophy dapat doon is yung 1 to 3. Syempre, sabi yung tatlong pinakamagaling ng time na to. So, dapat hindi katulad yung trophy namin. Okay. Doon sa trophy na Shoutout kay Domingo sa taga, Talisay, Batangas. Brad, ito yan Pinag-usapan na rin natin yung trophy kung 1 to 10, 1 to 15. Malayo yan. Yung nag-event si Domingo sa bordahan ng obra sa Talisay, Batangas. Brad, katabi na yung bulkan Ang talaga, malayo talaga kasi nagpunta ako doon. Pero isipin nyo kahit malayo, nagpunta doon yung mga veteran tattoo artists na magagawa. Nagulat ako, nandito si John Paul tsaka si Basic lang ang tinanong ko sa kanila. Kasi hindi yan basta-basta lalapang sa ganyan Wala lang. Hindi basta. Alam mo, yung sinabi na sa akin, hindi naman daw yung pera. Hindi pera yun. Yung trophy talaga. Iba talaga. Yung trophy na yung sa bordahan ng obra sa Talisay. Ang laki nun. Tapos siya, anime, One Piece yata yun. Brad, siya, bumili lang siya ng mga parang action figures. Ay, nakita ko nga yun, nakita ko palang event yun. Sabi ni Chris, kahit ilang yung may trophies sa event, basta kaya ng organizer yung pag-provide ng trophies para sa event, walang problema. Kesa sa tapos ng event, yung trophy, wala pa din. Sabay. Kalma. May matapang. Kasi totoo. Tapos sa event, wala pa yung trophy, no? Sadya, sabi niya? Sadya talaga yan kasi yung minsan nga, yung iba, first to third na nga lang yung trophy, boral pa. Boral ay yung parang chok, dahil yung mga nadudurog. Boral. Alam niyo yung mga pinang sa simento or sa ay yung pag may parang Alam ko na! Yun yung ginagamit pag nagbibilyar ka. Hindi. Yan ba? Di ba, borax pala yun? borax yun. Okay. Borak. May nag-comment. So, ang sabi ni Sir Arata is, yung 11 to 15 for the sake of winning na lang. Okay. Oh. So, Fair point. Alam mo, ganito kasi yan parang regardless kung ano yung concept mo ng placers mo, you can't really please anyone or everybody. Yes. Kumbaga, kaya nga sabi ko kanina, kahit manalo ka pa ng 10 championship, Correct. kung ang pakiramdam mo naman, hindi ka pa rin panalo sa puso mo, baliwala. Correct. Kumbaga, That's true. ang pagtatato kasi continuous learning yan Kahit manalo ka, kahit, alam mo, sabi nga sa akin ni Boy, kumbaga, walang katapusan pa. Sabi niya kahit manalo ka ng manalo, hindi natatapos yung education niya sa tattoo. But, sige mo, yung taon na si Boying, pinanganak yun, 1900s. Oo, nakakala na ako matanda niya. Hindi, matanda na talaga si Boying. Oo! Classmate kasi si Israeli. Alam ko ka madyungan na yung nanay mo, Emilia, para. Kasama sila sa slapper. Slapper yun? Malala. Kasi si Lola Monching, siya yung mga nagpapakain sa dinosaur dati. Saan yung nagpalaki kay... Si Lola Monching, siya yung nag-alaga kay Boying. Oo. Yung last part na nag-tolerate dinosaur. Sabi niya kay Boy, wala ka namang ginagawa. Alagaan mo yung itlog ng dinosaur. Ay, tumubo ka na dyan. Sabi ko kay Pedro, mas maganda marunong away per seconds, third, fourth, fifth, ninth, tenth. Gusto ko si Ano kasi yung talaga Bakuling ka. Please na neto, sana may monitor na nakikita yung pyesa ng artist na tinatawag sa taas part of the video. Okay. About that, talagang
ginagawa na namin yan noon. Actually kasi added expenses yan. Bakit? Totoo, So, sabi- pag akyat ng, diba, si artist nagtatato pa doon, diba? Tapos may nanalo ng, let's say, pre-made o nirampa yung pre-made, mauna talaga at mauna yan eh. Yan ba yung mga ano, yung mga hali ang ginaganon, yung mga malaki? Oo. Actually, ang costing ng isang projector na ganito kalaki, yung kita niyan, yung padyang niyan, yung padyang namin, 25,000. Ganun ang rental ng isang projector. Projector lang yan, wala pa yung ano, wala pa yung magdadala ng projector. Sabi ba, yung patibating larawan ng aming boss na si Ma'am Lynn De Ocampo. Yan, Ma'am Ayun! Lynn De Ocampo of NLC Grabe. Thank you, shoutout kay Ma'am Lynn. Yun, Ay, pabati daw ng kaarawan ng aming boss na si Ma'am Lynn. Ay, pinasa naman. Lynn ako ng MMC. Ma'am, talaga ako, big supporter niyo talaga ako ever since. Bigyan lang kapita si Red. Nakapilin! Nga pala, MLC, baka naman. Parang boy, ikaw na ba ka mag-mention kay Ma'am Lynn? Nakakahiya naman ako. Then, ano yan, napaka-mabuti. Ako sabi ni Boy pa, yung billing na tattoo event, wala pa din yung trophy. Di pa daw kayo. Naku, kasi tayo sa boy! Hindi ba, ang mga matatanda talaga, baka ano yung natutulog. Eh, then, makonti na lang kasi yung mga tulog. Tulong manok yan. Oo, tulong manok. Baka natutulog, pero baka natutulog. Mga ano, mga tao dito. Ay, ba't hinay-hinay ka daw? Barbero ka dito. Barbero, babaero. Babaero, kasi ba't kung sa akin talaga okay yung first to third, pabor talaga sa akin. Ba't pa ako gagastos ng pagkalaki-laki kung pwede naman first to third? Kasi gusto ko talaga may makuha, may mauuwi sila. Pero yung first to third, iba ang diba? 4 to 15, ramdam pa rin nila yung first. Ayun, tama yun yung kanina. Kala mo, iangat mo nga na si Jay. Kunwari lang yan, matutulog eh. Hindi naman natutulog yan eh. Ilang buwan, Galing niya. Yan, So, kasi, Black ba, black? Oo. I-report mo na rin. So, totoo talaga yun, dapat yung first to third ay talaga ang kakaibang trophy. Then, 4 to 15 or 4 to 10 is may ano yan. Sabi ni Chris, malay niya in the future, kahit Olats, may trophy na. As long na iba pa rin yung trophy ng first to third, no? Bakit caps lock yung comment niya? Ayan. Warrior. Siguro malaki yung daliri mo. Ay, Nakakadalap pindutin yung ship. mga hype kayo, sabi parang mo 1900, sabi parang yan. Tapos, please lang, pag machine down, di ko mo pang tinatawag, tuloy-tuloy pa rin. Actually, yung Tinanggal last na yan, event natin, tinanggal na yan. yung last event namin sa Santa Maria, ganun yung ginawa namin ni Paring Nino na, kasi ticketing that time. So, pag tinawag yung kunyari sa category ng newbie, kayo talaga lang. Actually, ang talagang point ko ngayon, sa kung mag-host man ako kung saan, sa Mythical, sa Crazy, at tanggalin ko na yung ano, yung lahat, pag tinawag yung category, let's say, tinawag na yung newbie or yung black and gray, hindi na by numbers yan. Dalhin nyo lang yung entry number nyo, lahat kayo nandun na, sabay-sabay na dito eh. Di ba, Bacolod ako. Tapos, nung sa Bacolod kasi, yung mga competition doon, kapag sinabing machines down, wala na. Tanggal talaga yung Ang sasama. ganda rin na sinabi ni Pero ni dito, sumipat dito, Diyan sumipat ako naman. dito. Talagang sinabi ko po siya, ayos yung mga competition dito. Kasi once na hindi ka pa tinatawag, pwede ka pang Tuloy-tuloy lang. tuloy-tuloy. Natagampas, no? Tignan mo For yan. the sake na matapos lang yung pesa or hinahabol. ganun. So kaya nga, ang advantage ng ticketing kasi, ngayon, pag tinawag yung category, hindi na tinatawag yung number. Pag wala na dun sa harap, pag hindi, kasi sabay-sabay yan eh. Di bali kung 30 kayo, 40, basta kasya sa stage, sabay-sabay kayo rumampa. Wala nang tatawagan ng number, basta ipapakita nyo lang yung entry number nyo dun sa, ano, sa judge, yun lang. Pero paano hindi na importante yung number, eh, no? Kasi i-sort mo din naman siya. Importante rin At least kasi tinatawag. For records ina-announce pa yun. rin. Oo, kasi, minsan kasi ang daming pingin sa event eh. Oo. Sino yung double entry na to? Hindi na. Kaya, Isipin nyo, ganun na nga. May rules na kailangan at doon na. Yun. Pag nalagpasan. Diba? Yung sinabi ni Sir John Romano naman, ginagawa na lang naman business yung mga competition ngayon. Like just a product which is previous to know, pero sa totoo lang, bayad mo yun sa mahal ng entry fee ngayon. Tapos kapag nanalo ka, yung cash prize mataas pa yung binayad mo kesa sa entry. Just say, actually, Sino yan? si
Sir John Romano. John Roman. Actually, yung Taga Manila. Taga Manila ba yun? hindi ko sure kung ano. Wala. So, about sa ganun, sir, actually, ang tawag doon, tie-up eh. Tayo. Hindi siya freebie. So, Banatan mo. medyo naninibago lang tayo. Medyo naninibago lang tayo. Generation tattoo artist. Medyo naninibago lang tayo sa ganun. Ay! Medyo, Kilala ko na yan, si Jan. Okay, sige na. so, medyo naninibago lang tayo ngayon. Dahil na tumataas yung entry fee. Si Don. Dahil sa may mga tie-up. So, kasi ano eh, meron kasi tayo mga local need din na mga businessman or products na sinusuportahan din natin. Which is, sino ba yung Bumubuo sa industriyang to. oo, so saka ang ano ba yung may tamang term eh? Sino ba yung tumatamasa? Other term ng tumatamasa. Nagbe-benefit sa mga ganun is kapwa rin naman natin Pilipino. So, supportahan natin, which is, nagbibigay rin naman sila ng suporta sa mga events. So, supportahan lang tayo kapatid. Saka, medyo mataas na rin kasi talaga ngayon, lalo yung mga venue. Siguro, ang ano ko doon kay sir, yung, ang laki ng entry fee, tapos ang baba ng cash. Ayun, talagang, Yun, solid yun. ayun, ayun ang dapat baguhin natin, which is na dapat, kumbaga magpapa-event ka, dapat naka-ready yung budget. Minsan, Hindi ba yung crush na sa floor mo? mapapatang ina-juice ka na lang eh, di ba? Kung totoo lang medyo masakit naman kasi talaga yun na yung cash price is ang baba, minsan nga wala eh. So dapat pag nagpapalagay tayo, naka-ready yung cash Kung price, sila no? napapansin nila yun, paano pa tayo? Actually, kung napapansin talaga namin. Kung bilang host, push ko talaga yung event mo ba may pondo. Event mo ba may pondo pa? Kasi, nakakahiya eh. Bago pa malaman ng artist na ito lang yung mapapanalunan nila, alam ko na. Alam na natin bilang host. Kasi kabisabi natin yung sikot-sikot. Kahit hindi magsabi sa organizer, ginama yung games ko na yan eh. Tinatanong ko, ito ba may pondo? Ito, ganyan. Pag sabi ko, ay puta. Alam ko na ba? Totoo naman yan yung sinasabi ko. Ang sakit sa kalooban ko bilang promoter din ng event niya o event ng kung sino man na malaman ko at the end, ganun pala yun. Alam ko na eh, kay Natnan. Kaso syempre, alam nga sabihin ko, putang ina, mag-uwian na tayo, walang pera to, walang gumano na to, di ba? Hindi naman pwede. So, nandun na, maninindigan. Kaya ngayon, regarding kay John, tama yung sinabi ni Mami. Guys, yung sinasabi niya about tie-ups, ito basic, bibigyan ko kayo ng basic scenario. Nung wala pang brands dito sa Pilipinas, sige, wala pang brands dito, nangailangan kayo ng isang supply, let's say, emollient, order kayo. Kalahati pa lang na nagagamit nyo, alam nyo nang paubos na yan. Bago pa dumating yan, pag in-order nyo sa US yan, gano'ng katagal yun? Wala pa isang buwan, nandito Mabuti na. ngayon may tie-up kasi di ba kapag tie-up lahat ng kasali may matatanggap. Yes. Kahit sabihin mo na technically, binili mo siya. Oo, pero, Mas discounted yun kasi mas mura yan. oo, Pagbibili bilhin mo yan ng hindi kasama sa event. Halos half the price. Half the price yun. Tsaka isa pa, sinusuportahan kayo ng brand owners. Sinusuportahan kayo ng event organizer, ng buong, kung hindi kasi nag-work ang tattoo artist, brands, at iba pang mga organizations around, hindi din nag-grow. Yang mga brand owners yan, isa yan sa dahilan bakit tumitibay ang industriya ng tattoo industry. Yan. So, big shoutout nga pala kay Don Sheldon ng Pinta Don. Makikita niyo sila sa Sir Don. Na Paul. Oo, guys, marami tayo di-discuss sa episode na yon. Isa na maging guest dati si Sir Don. Bakit? Kasi nag-upgrade na lahat eh. Kung tingin nyo, bakit ang taas ng tumataas ang registration fee pero yung ganito ganyan. Kasi nahuhuli, kasi nami-misinform. Kumbaga, tataas kami pero putang ina sa basketball court pa rin dahil. Pangit, diba? Si Sir Don, related sa sinasabi ko, nag-upgrade yan ng shop brand. Nag-corporate yan. Ang lupit ng sistema niya. Hindi na siya old school na makikita nyo ang Pinta Don. Hindi yan old school na makikita nyo na pag tapos na mag-tattoo yung isang tattoo artist. Nakatanga na lang mag-yos. Bawal din dun. So, kailangan Selling sila.
May exercises sila. Yung mga exercise yung mga ano. Hindi ka pwedeng mapakati sa shop nila. Kailangan, pag wala kang ginagawa, wala kang schedule sa araw na to, pupunta ka doon, mag-ano ka. May nakausap na ako minsan eh. Pag Pag wala, ka, required yun sa kanila. may nakausap ako minsan, pag wala rin silang ginagawa sa shop, nag-hand exercise. Oo, ano yun sir, mga ganyan-ganyan. Ano? Hindi, iba-iba. May mga... Ano, yung mga tama ang ano Ano yung mga exercise? Sige. Dalawang bola. ganun. Actually, nag-hand exercise ko. Kasi parang yung mga reflex. So, Oo, sa true naman yun. Sabi nga sa akin, kuya, parang ang hirap naman ng ganitong sistema. Yung nagsabi sa akin, mahirap naman yung ganitong sistema. Hindi lang kila doon, kumbaga sa ibang shops, nag-upgrade na sila. Parang ang hirap naman ng ang daming policy, ang daming changes. Sabi ko, tatanungin kita, alam ko mahirap, tatanungin kita, ikaw ba natututo ka sa mga yan? Kasi kung hindi, pwede ka naman umalis eh. Choice mo naman yan eh. Ba't nandiyan ka pa rin? so sila pa rin naman ang nag-benefits. Yes. At the end of the day, pag nawala na kayo sa shop na yan, nagtayo na kayo ng sarili ng shop, guys, ma-adapt niyo yan. Lahat ng ginagawa niyo para sa kagandahan ng function. Saludo ako sa mga shop owners na mapagmahal ng mga tattoo artists sila. Hindi lang para pahirapan na dahil ginagawa nila yan para mag-upgrade kayo. Ganun yun. Sabi naman ni Chris, legit, kahit yung first lang, why not? Pabor, di ba? Pero syempre, para sa kapwa artist pa din natin, ramdam nila yung tagumpay. Kaya nagbibigay ng mga trophies din. Tapos sabi ni Jean, pasigaw. Shoutout sa'yo, Jean Brando Tattooist. Meron ding event kami niya sa December, kinakits tayo. Then sabi ni JR, Policarpio, set na lang natin sa ibang araw, rekta ako dyan. Gusto kong kausapin paano maligo si paring Hulig. Ano ba maligo si paring Hulig? Baka ba? Event na may mga free maintenance sa gout, high blood, arthritis at asthma. Sa bagay, kayo mga matatanda, kailangan nyo na talaga ito ko smart. Sabi ko na kasi, oy, ikaw dyan payatot. Ay, naman, pasapot pa po sa tatay ko, Ralph Lester Soriano ng Magic Products, RJ. Shout out kay Sir Ralph. Ba't kasi gagawa ka ng pyesa na hindi mo matatapos sa hapakainit ng pulo ko dito? Di, seryoso Sino yun. yan, sino yan? Sinasabi ko yung video. Totoo yan, guys. Pag sasali kayo ng event, okay yung i-challenge yung sarili mo. Pero pag sasali kayo ng event, dapat alam nyo rin na kaya yung tapusin to Yes. na bago dumating yung time. Tapos, yung iba rin kasi kaya gumagawa minsan ng malaki. Kasi akala nila ang lakas ng dating nun sa mga judge. Oo, malakas tingnan kasi malaki, pero minsan nawawala na yung video. Yung iba liit lang. Kaya ano pa, nagtataka kayo, ang liit, tinalo yung malaki. So, maliit, oo, pero naibigay nyo lahat ng videos doon. So, gano'n, may mga... Actually, may sinampal ako ng katotohanan yun na nakakahiya pa. Ang nakakahiya pa doon, anong sumampal ng katotohanan sa akin yan? May nagsabi sa akin sa mukha ko, brada. O sige, total, okay naman eh. Dudutan days, okay, dudutan. Ang reklamo ko, kuya, o sige, babagsak ko na, saludo ako dito eh. Kuya Alfred Guevara, founder ng Dudutan. Talagang founder ng Dudutan talaga, Alfred Guevara. Sabi ko, Kuya Alfred, kasi parang ang hirap naman, pinapasok niyo yung artist ng anong oras? Alas 12. Tapos ang machine daw niyo alas 6. Oh, ganun sa mga malalaking event eh. Sabi niya, sabi ko, ang lalaki kasi ng mga pyesa ng mga ibang artist eh. Paano naman yun? Sabi niya, hindi naman palang yun eh. Ang isang tattoo expo o tattoo convention o tattoo competition, hindi naman yung palakihan, palinisan. Magandaan, palinisan, kung ano talaga. Eh, yung iba, syempre, choice sila yung gumawa ng malaki. Hindi naman pwedeng pagilang, basta na kayo mong Eh, hindi naman yun matapos. Malaking risk talaga. Sa kanya ka unang narinig yun, para ko sinampal ng katotohanan eh. Pero medyo kasi sa kanya pa nanggaling, di ba? Pero tama, may point siya eh. May point din naman kayo. So, Size doesn't matter natin. kayang talunin ng maliliit na piece yung mga malalaki guys. Promise. Nagpapa-event, ilagay niyo yung cash na mapapanalo lang, hindi yung kumukula yung mga pera. Maganda, gano'n talaga dapat. Tama Ay, naman talaga talaga. tama. Bakit si Aaron, magpa-event kung walang pera, yun lang yun. Correct. Sino yan? Sabi ni JR. JR Policarpo. Tapos sabi ni Chris Toledo, eto, XP ko talaga, 3K yung entry, tapos ang cash prize, 1K. Ano yan, champion? Sabi ni Chris,
Chris Kim, Bloodlines, Batang Lawin. Sabi ni Ayun, big shoutout kay, kay Christopher Alalong. Yan. Sabi ni Chris, ano yan, Chris Awas. Tapos sabi ni Boying, nanalo ako sa Blackout Tattoo Event 2K entry fee, binigay sa akin 1K panalo. Sino yan? Si Ray Boying. Ikaw yung ano doon, ikaw yung... Ako yun, ako host doon. Tapos sabi ni Christopher, awu! Sabi ni Sir Christopher Sandral Alalong. Yan, si Sir. Tapos sabi ni Yage Cristoledo, to follow pa, Senji. Kasi, ano, ang pinili daw, ang pinili daw ng artist, alas 3 binibigay. Ba't may sinabi pang oras? Binigay ng alauna na madaling araw bago ka umuwi. Pero yung experience ko talaga na, may free meal, tapos alas 2 na yata dumating. Gutom na yung mga artist. Kasi umasa sila dun eh. So, hindi naman din kasi lahat ng artist is kaya mag-provide ng pambili nila kung wala yung free from organizer. Or So, ilan dyan ng model nila. So, ganun. So, paano yung mga artist na gusto talaga sumali? Boying. Talagang may kumbaga doon lang talaga umaasa sa mix. So, malaking bagay talaga na ibigay nyo sa oras. Kaya ako, pag may mga nag-organizer, pinapayungan ko rin na yung mga pagkain nyo, dapat at least 11 nandun na. Nasa kanila na kukunin nila. Wala mo, ngayon wala sasabihin sa inyo to. Kasi, kayo yung mga artist model, tutusin, hindi ko alam sino nagpauso niyan eh. Let's say, nagkakaroon ng free meal sa model sa artist ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami na nagpapadato competition. Duruin niyo ang sumasali na lang at max na nakikita ako. Sagad-sagad 140, 150. Sa normal Brad, hindi ganyan noon. Walang lakas hindi naman dapat kasi ginagawa yan. Yung free meal, artist model, Brad, pare-parehas naman tayong ano dyan. Siguro. Kasi sa akin, opinion ko. Bakit? Kasi nung araw, Brad, pag nagpa-compi ka, dahil wala nang papakabiya sumasali 200, 300. Alam mo yun, sige nga, paano magpa-free meal ka sa ganung kadami? Siguro, kaya ganun, syempre, di ba? Added yun, Brad. At 200 packs na lang. 200 packs baka hindi nyo lang alam. Shoutout kay Yang para ma-add ko sa sa i-breakdown nyo kasi. Pag nagpa 200 packs ka na free meal, willing ka bang bumitaw ng 10,000 hanggang 11,000 para lang sa free meal mo? Sige nga. Added cost yun Added cost yun. Sa organizer. Oo. Walang ano yun. Labas yun sa entry fee mo. Labas yun. So, yun. Rekta yun. 200. Ngayon presyo ngayon. 200 bucks per head. Gagastusin mo. Nasa more or less 10 to 11,000 sa 200 bucks. Oh my God. Tama na yun eh. Bakit pag umuwi ka ba, pag uwi mo sa inyo, wala kang pagkain doon, may free meal ka sa kapitbahay. Logic lang yun, bro. Punta ka sa convention, sige. Maghanap ka ng free meal doon. Pag pag may nakita ka free meal doon, patayin mo sa security guard. Pag meron ipopost ako, kahit pinalog ko, bibigay ko sa'yo. Pag may nakita ka, Sabi nga mo ng itlog mo, dito yung tatanggal huwag malit yung isa. Hindi pa tayo. Kasi sa ibang bansa, pag nag-entry ka doon, parang isang boot magkano? 60K. 3 days. 60K 60,000 gagastin mo. Sige nga, punta ka sa organizer doon. Ba't wala kang free meal? Pakasampaling ka pa doon. Nakakahiya naman sa'yo. Wala ditong makinasal. Wala kang kinasal dito pa. Doon, magutom ka, wala silang pakilo. Alam mo ba? Lamesa na lang. Ni-request ko, lamesa. Maliit na lamesa lang. Wala talagang wala. Kaya magagawa dyan. As in, ganun talaga. Marami pa tayo ibubunyag. Kasi nasaan tayo mga Filipino artists. Nasaan tayo sa pera. Ito pa, may ipapasok ko lang. Hindi ka talaga magpasok. Kasi ko lang kasi ito, nahihirapan din sumali yung ibang tattoo artist sa mga tattoo competition. Since may bracket sila na gustong halimbawa, yung sasali ako sa competition kapag within 5K to 8K lang, yung pinaka-minimum ko na 5K, pinaka-desperate ko na yun para makasali. Tapos, yung ibang artist naman, yung sinasabi, entry fee na lang, pamasahe mo, gamit mo, oras mo, talent fee mo, tapos yung oras mo pa sa araw na yun, supposed to be, kinikita mo na lang sana. Tapos pa-uwi mo pa, pamasahe mo pa-uwi. Which is,
pagkatapos ng event, natalo mo na yung tattoo mo sa model. Tapos yun, since na-entry fee nung binigay ng model sa'yo, eh, paano ka naman? Tapos, yung kakalat na kwento doon sa model, magkano binayad mo sa tattoo mo? Nagtanong yung kaibigan ng model. Ano lang yan, entry fee lang, 2.5 bumagsak na agad yung quality ng ano. Yung mangyayari is viral yun. Connect-connect na yun. Oo, Oo, connect connect yun. Ano na na, yan. domino effect na yun. Domino effect yun. Sinigang, sinigang na. Sinigang na busit daw sana yung free meal. Siya naman parang sabaw. Hindi pa Oo. tamaan ng ano ng... Hindi kasi talaga pag matandaan na. Parang man, may parang bunga. Kasi bawal yata yun sa ano sa pagkatapos ng tattoo. Basta ang bibigyan ko lang ng free meal, ano, isang katutak na asukal, si Lola Monching lang ang bibigyan ng free meal. Ay, ko na lang, di ba? Depende yung tao eh. Sabi ni Jim, dapat lagi din nakakonsider yung free will parties and models. Siguro ganito na lang. Kung kaya mo namang i-provide na hindi makapektuhan, so, Oo. so ganun. Ako kasi, ako, moron ako Ako supporto talaga sa mainstream. Oo. Kung as lang naman na, Kaya mo kaya naman, i-provide talaga ng Huwag lang organizer. yung babalik sa kanila na putang ina, nag-provide ka ng free meal, pero hindi mo binigyan ng ano, ng pera yung nanalo. Oo, so Oo. ganun na lang siguro. Ganun na. Kasi O added kaya cost ano, yun, guys. May Added pa-free cost. meal ka, adobong carrot tsaka patatas. Oo. Siya, Yung meatball na pang fishball na. Mashed kamote. Yung mura. Mas kamo. nilagang saging. Walang nakalagay sa akin Walang nakalagay sa akin yan. Yan, nagot ka. I-edit mo yun yung Chris. Lagyan mo ng cash prize. Wala ka na nakawakan. Sabi ni Erwin, Alagaga, shoutout ko yun, Ims. Ay, kay Irvin. Shoutout doon sa client ko. Hello. Sabi ni Paliboying, support na pa rin kami. Sabi ni Chris Toledo, pag nahihirapan ka, nasa tamang daan ka. Sabi ni John Romano, tapos wala pang yung frame yung fuckboy red, may kasalanan ka pala sa akin. Makakabay! Ano sila? Ano ang ginawa ko? Ayaw ka na, bumalik ka na sa una. Baka may kape, okay na ako. Basta ako, pag magpapa-premil ako, kape at saka biskwit para rekta na. Ano yung lamay? Basta bawal mag-uwi. Bawal mag-uwi. Pag nag-uwi kayo, kayo rin, magsisisi kayo. May ano ka, may timba ka na mayroong bayaban. So, after nun, ano ba yung mga susunod naman natin na topic? Okay. Nutol namin yun kasi, yung mga ibang issue sa tattoo industry is papasok pa rin yun sa mga susunod na episode natin. So, siyempre, tutuloy mo na natin. Using Mad Kid Tattoo Brand. Again, big shoutout kay Ralph Lester so yan. Yung sa mga songs ko kumpare yan, saka napakabait na tao niya. Mad Kid was actually officially launched. Believe it or not, makakala nyo matagal na siya. January of 2023. So, paano siya naging ganong kasolid? Bakit? Bilis lang, ma'am. Bakit ano siya, parang sobrang solid niya sa market ngayon. Guys, first of all, product talaga. Kumbaga, paano may puprove yung quality mo sa ibang tao kung sa sarili mo, hindi ka convinced sa product. Rigid testing, ganyan. Tulad din na naglalako ka ng cosmetics pang paganda tapos Oo. pangit. Ang Pagkakaalala ko, si Sir Ron, ang dati niyang trabaho is sa cosmetic tama. cosmetics. May background siya sa cosmetics. Oo, talagang ano sila, sa cosmetics talaga. Saka may idea talaga yun. Talagang yung impact. So, actually, iba-iba yan eh. Naging, ano ba? Lumaki yung team talaga. Bakit? Kasi, pag lumalaki ang team, guys, ito sa mga brand owners, payo ko na sa ibang brand owners, siguro, hindi porket malaki yung team. Okay, ito magiging honest na naman ako. Gusto ko sampalin kayo ng katotohanan eh. Mapalakit ka talaga. Hindi porket malaki ang grupo nyo, Marami. is malakas ang sales. Malakas ang market nyo, malakas ang mail. At alam nyo ba, mostly, kung magbe-base tayo in numbers sa products doon na lang tayo sa products. Hindi nyo alam sa sobrang laki ng grupo nyo, pinakain, hindi nyo kumikita nyo. So, sa dami ng sponsorship na bigay. Yes, Out ng yes. So, Dapat kontrolado Yes. lang. kasi bibigyan ko ng perfect example. Okay, ito perfect example. Bibig shoutout kay Jackpot ng Mami. At sa kay Hansel. Okay. Ang Mami, guys, Mami,
Mami Tattoo Supply, okay. Meron silang inks, lahat, meron na sila. So, bakit sa yaman nila, ang laki ng pondo nila, ang laki talaga ng market nila, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, Canada, hanggang Asia. Ang sponsored artist nila, 10. Dito sa Pilipinas? 10 lang. It's not about, ang sabi namin lagi ni Ralph, hindi quantity, quality ng mga artist. Bakit? Importante dyan yung gumagalaw. Pinabigat ko lang yan eh. Oo, kasi nabali pa rin. So naman. Lubo. Ayun lang. Oo, so... So anyway, ayun na nga, no? Si Maki medyo may pagka-slow eh, no? May wala yung pagungto. Sorry na, agree nga ako dun sa hindi naman talaga sa quantity yan talaga. Ito Siyempre. oh. I mean, for me, like, kunwari ako, hindi naman ako tattoo artist, pero let's say, newbie ako sa tattoo industry. Bumili ka daw ng And, iPhone. syempre, hahanap ako ng mga quality products na gagamitin ko. Ang unang-una, ito sa tingin ko, ang unang-una, syempre, yung mga pinitingalak mo artist sa larangan, ano ba yung mga quality? Ano ba yung mga products? Anong So, cake yan? kung let's say solid na artist and sponsored siya ng isang tattoo brand, kikita kung gano'n talaga kabulito yung bawat. Sabi ni Ace Agda, malapit na din podcast ko lumabas. Tinta sa Balat podcast. Ayan. Tinta sa Balat? Ah. Tinta sa Balat ang pangalan ng podcast niya. So, yun. Sir, pa-double check ng name. Baka makapilay tayo. Pa-double check muna kay, shoutout kay Ace. Paki-double check yung name. Parang tatamaan yung original name nila, Kuya Dante. Balat kay Kuya Jacol yan. Sabi ni... Depende sa pag-pronounce. Okay. Pag-pronounce mo. Ari niyan, sila Kuya Dante. Ayoko lang, baka magalit si Kuya Dante, si Kuya Jacol. Ang akin lang naman, puta kita mo! Baka ganunin tayo, parehas dito, kaya ayoko nyo shout out, ha? Kapag kumukuha lang pala. Kaya ganyan. Kaya nung matanda doon sa travel mo. Oo, si, mas kaputi. Mabuti. Ginagawa mo na naman Wala nga sa quantity nga yan ng mga sponsor artists, sa laki ng team mo, ganyan. Ano namang masasabi mo doon sa mga brands na full support sila and yung focus nila is yung mga newbie artists? How does that play doon sa pagpapag-grow ng brand nila? Dalawa yan. Okay. Example, okay, doon tayo sa established brand. Okay, katulad ng local brand na established. Artec. Artec Judith Charles Medilabong, Ibani, Artec Inc. Yan, local brand, napaka-solid din yan. Again, nag-establish sila sa brand nila na maliit pa sila. Ngayon, sobrang dami na nila. Diba? Depende sa brand owner. Ang Artec, kaya na niya magdala ng marami. Bakit? Kasi established na siya. Kahit, Uy! Gugulo-gulo si Artec established na yan. Ang mga newbie, syempre yung mga newbie artists, syempre ako, ano ba, newbie, syempre, kaya ko ba, hindi ko naman afford bumili pa ng Starbright. Hindi ko pa kayang mag-afford na bumili pa ng mga, ng Intense. Kasi, may price talaga eh. So, doon muna ako sa affordable. So, yan ang advantage ng brand owners na local brand. Madali silang abutin. Ang presyo, madali. Sabi ang hamak na mas mura. Oo. At quality din. Kami ni Sir Joaquin Filipino tattoo artist. Sabi ni Sir Joaquin Legaspi. Sabi ni Chris, for business-minded versus for fame. So,
Ano yung Chris siya? Nakainom kasi. Baka na naka-isang red horse na yan. Kilala mo ko bakit ganyan yan? Marami nang nagmagawa ng trophy yan eh. Sino? Na marami nang Rugby? Tapos Mendoza. Ayun ngayon! Naka-rugby ka Balik tayo dun sa sinabi ni Chris na for business-minded versus for fame. Let's say ilagay natin siya Oh, sige. Ano tayo, i-divide natin, okay? Opinion para sa fame. Okay, meron tayong topic dyan para sa mga crowd chaser. Fame, business-minded, at bilang isang devoted tattoo artist. May example ako dyan sa fame. Okay, sige ikaw muna pa, fame. Sa fame. Ako? Example ng Ako na lang. pa-fame. Pa-fame. Yung pa-fame is pinaka-best example yung mga nagpa-publicity ng public viewing ng mga private sessions, yung private parts. Actually, yung Please, pag-usapan na, Pero kay Sir Nap, ayan, may problema ako na, lagi na lang siya eh. Nap, may pag-usapan tayo, Nap. Hindi, joke lang. Shoutout kay Nap, supportahan natin ang, ano yan? Song Dawon Korean Restaurant. Ang sarap kumain dyan, ano yan, Sanggipsal na restaurant din Nap. Ooh. Ina lang naman kami, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Baka naman. 7, 8. Ito lang kami, oo. Madaling i-advertise yun. Araw-araw. Walang problema kung gusto mo. Walang problema yan. Mag-usap tayo. Daya na si Waki Waki Alfonso. Shoutout sa mga kuya. Salud po para sa katotohanan, sabi ni Prince Richard Laresio. Si Arwin Carion. Yan. Kapag namin ang katotohanan. Bakit nung gano'n, hindi ako mainit ako dapat. Teka lang, Chris, ikaw na magpainit. Ang practice ko na ito. Shoutout kay Arwin Carion. Siyan sa dyan. Ito guys bilang tattoo artist, gagawa kayo ng isang bagay para lumaki yung views nyo, lumaki yung followers nyo, lumaki yung kung ano mga bullshit na gusto nyo lumaki sa inyo. So, sa inyo lang yon. Sa inyo. Iniisip nyo ba yung pangkalahatan? Hindi ko sa tayo. Yung quality ng tattoo Pansin niyo to, industry sumasadsad. Papalitan ko man. Yung Name ano drop yung sa mga women brand naman. empowerment, pag tayo nasilip ng ng Gabriela, yung grupong Gabriela, grupong mga Hindi pa naman kasi hindi pa kasi nagpo-full blast yan eh. Pag tayo ang tattoo industry nasilip ng yung mga party list na babae, bata babae. Diyos ko Lord. Sabi ni, teka lang maputol, sabi ni Sir Arata, name drop sa mga brand, name drop sa mga brand, parang pakulto na sa dami ng ini-sponsoran. Okay. Okay, pakulto. When you say pakulto, parang kulto. Siguro sa dami na parang Parang Bumubuo na sila ng parang dynasty. dynasty. So, Okay. about sa ganun, sir, siguro sa akin wala namang masama sa pag-sponsor. Yeah. As long na kaya mo namang i-provide Yes. yung pag-sponsor, siguro okay lang yun. Kasi malaking tulong talaga yun sa mga artists. Sino bang ayaw Sino na... yung pangalan niya? Sabi ni Arata. Okay. We're talking about belongingness. Okay. Doon tayo sa belongingness. Ano bang opinion niyo? Sige, sa mga kababanat sa office, sa Siguro sa akin, ayun nga, bukod sa sinabi ko, siguro sa pag-sponsors, kung as long naman na kaya nating tumulong, kahit yung way nila para tumulong, hindi na rin natin alam kung anong intention niya, kung gusto ba maging fame o gusto talagang tumulong, siguro is labas na tayo doon. As long na wala naman siyang tinatapakan tao, hindi niya naman siguro sinisigil kung talagang sponsor. Saka sa pag-i-sponsor kasi, alam ko, meron din nga mga hindi lang basta sponsor artist ka, yun na yun. Alam ko may parang mga assignment ka na gagawin sa ganyan, na which pag hindi mo nagawa, is tatanggalin ka. Yes. So, sa mga ganun. May may terms and conditions yan, guys. Okay na naman kasi okay naman tayo sa lahat, which is, kaya nga natin itong ginagawang podcast na to, para wala namang mapag-usapan, problema sa ma-improve, maayos yung mga yung mga dapat ayusin para maitaas natin yung industry maiangat natin yung quality ng tattooing. Hindi mo sa bag mo, gago. Ano, wala ko nilagay sa bag. Kunwari lang si Rocky Torres, pero kanina pa din.
Nakita mo ba May yun? nilagay sa bag. Guys, ito lang yung sabi ni Sir, Mr. Arata. Mr. Makinig. Ito yung sinasabi mong parang yung pagkabigas mo, parang kulto na daw sa dami. Ito ito gusto ko lang buksan isip mo. Ako negosyante din ako. So ang inaano ko is, pag dumadami ang negosyo o dumadami ang mga iba't ibang brands sa tattoo industry or kahit sa food, dumadami ang mga restaurants o sa kung saan man, pag dumadami ang artist, dumadami ang brands, ibig sabihin dumalawak ang industriya. Pag lumalawak ang industriya, nagkakaroon ng investors galing sa labas. So, kung ako, Na makalabas eh. non-tattoo artist ako, simpleng negosyante lang ako na hindi ko naman alam kung anong nangyayari dyan sa industriya nyo, may pera ako, gusto kong magnegosyo. Ikaw, nagtayo ka ng isang brand ng meron kang example na brand. Oo, pantanggal ng ng libag sa singit, mga ganyan. Siyempre sabi ko, isa mukhang malakas yung brand niya. Yung singit ko testing ko tumalab. Tangina, mag-invest ako ng kalahating million sa'yo kasi siyempre, nagkapera ka o hindi? Magkakapera ka. Lumakas ba ang industriya o hindi? Lumakas, di ba? Ganun yan. Ang lahat ng yan, hindi nila, akala nila kasi, ang mga brand owners dito, akala nila competition. Sinasabi ko lahat sa kanila, hindi kayo competition. Hindi na lahat kayo nagtutulungan dahil lumalakas tayo, lumalakas. dapat lang. Oo, sa whole. Walang competition. Sagutin natin yung paratas. Nasaan dun yung quality over quantity? Ay, nasabi niya. Ayun eh. 1, 2, 3. Quality over quantity. Ng Yung brand or yung Hindi yung na artist? Ano ang pinag-uusapan niya? Ano ba Kaya sinasabi? yung mga sponsor, siguro about sa artist. So siguro, Hindi natin makontrol yung brand. astong na, Oo. ayun nga, katulad na sinasabi, astong na tumutulong sila para gumaling yung Yes, artist. yes. So, susuportahan pa Ako natin. kasi, ang batayan ko para kumuha ng isang sponsored artist sa isang brand. Kung ako may brand, ang batayan ko diyan brand, wala akong pakialam sino ka. Astong na kayo mo nakilaban, no? Magaling ka pa kay Da Vinci. Mhm. Basta, pinopromote mo yung brand at willing ka pang matuto along the way. Behavior is much important than skill. Brad, tandaan na yan. Yung attitude nyo, mas importante yan kaysa magaling ka na. Kasi ang galing, nandyan lang yan. Pero ang skill, ang vision mo pa forward, laging maganda. Yun lang naman. Kahit ako munggulig. Sabi ni Pata to, sana po walang alak dyan. Yeah. Wala. Coke lang. Coke lang tayo. Pare nga, pare. Pare-parehas ng... Pare-parehas ng tinda pero nauubos. Lang. Oo. Sabi ni Ryzen, si Jem, uhaw sa Coke. Si Maki, uhaw sa Alfonso. Tapos, bossing, sabi ni Joshua Kyono. Tapos sabi ni Saludo pa din sa mga brand owner na handang sumuporta sa mga kapwa nila artists, may balik man o wala. Ma-automotive by Sir pa rin niya. Yun, shoutout. Actually, salamat sa lahat ng brand. Sikat man yan o hindi, as long na tumutulong kayo sa mga artists natin para mas tumaas ang quality ng tattoo industry dito sa atin. Ay, hindi kami galit kay Makenil. Ito lang ang salita. Pero hindi ako galit. Talagang ina-express ko lang yung katotohanan talaga sa mga ganitong pagkakataon. Pinapaalam ko lang sa mga tao kung ano talaga yung katotohanan ng... Pero yung... Ang ganda ng tanong niya. Oo, so, actually, Lahat ng mga kasama, dala kita ng 1,000. Ay, yung mga masarap pag-usapan yung mga binabanggit nila, which is, ayun kasi yung talagang nangyayari sa tattoo Totoo yan. industry. Huwag ka alis comment ka lang, basta pag huwag ka alis. Ano ka lang, at kung nakaya naman natin sagutin, saka ano naman tayo, this is a whole healthy conversation. Big shoutout nga pala isa sa mga brand owners, Maestro Protein. Sa brand ni ni Kilabot Cloud. Supportahan natin sila. Yelo lang, saka Coke. Coke lang yan. Coke saka yelo, linis ko. Si Arata. Ay!
McKenya. Arata, Mr. Arata Makenya. Makenyo. Ay, Makenyo. And big Ano naman? comment ka lang, sir. Ang nice ng mga topic na questions na. Ano? At ano ko lang din, Akala po ba talaga yan, par? Totoo lang ha, tapatan lang tayo ha. Kasi ako ayoko lang ano eh. Basta ako, diretso lang ako dito. Nakataon ko na tayo. sabi ni Moying, send 20,000. Uy, bibiriendo po! Grabe Uy, may naman. food. Shoutout nga pala sa empanada ng kapatid ko. Nilibre ko kami. Nilibre. Happy birthday. Okay, wait, naligaw na tayo, no? So, babalikan ko ulit yung... Kayo lang. Yung comment ni Chris yun eh. Game. Yung business-minded versus yung ano nga, certain. Okay. Doon tayo, na-discuss na natin yung business. So, pinag-usapan natin business yun eh. Yung penwan. Siguro as an artist, like, kunwari, ayun nga, yung example ni Sir is, si artist is talagang, marami siyang mga content, ganyan. Tapos, he's doing it for fame. Pakita ko sa'yo ano ko. Siyempre, dahil Sponsor. Paparami ako mga check mo yung raffle. Siguro ang artist, ang goal niya is talagang tumaas yung views, ganyan. Sumikat talaga. Anong masasabi niyo naman doon? Na yung priority Actually, is yung sumikat. Actually, Actually, ngayon, social media is very, Parang alam nyo, hindi kayo nag-umpisa. Kilala ko unang gumawa niyan. Una pa. Hindi pa si... Hindi pa, yung mga ngayon nyo na napansin, nung araw pa yan, panahon pa ni Star yan. Sabi nga tayo, araw ko lang nagtatapos sa mele eh, ganyan. Kasi, hindi siya ganun talaga. Bakit pumutok na yun? Ibig sabihin ganun nakadaming tattoo artist. Ganun nakadami yung mga nagsusuporta sa Maraming social pumapasok media. na ano, maraming bagong sibo na tattoo artist dahil din dyan sa motivation, dahil galing din dyan. Maraming na-improve. Ano na rin naging ano po trip din dyan, sabi ni Ian High. Empanada. Empanada. Gawa ka kami. pero anong ano? Sa Instagram. Pag nagtatattoo sila, Napakalayo nga ng camera. layo ng camera, ganyan. Pag naka-hide lang yun. Nakatart talaga. Eh dito nakikita nga akong ano eh. Yung Yan mo! Si Jigs! Oh. Shoutout kay Jigs, Madonna. Jigs, nagtattoo yan ng ano, ng puwet. Sino si Jigs? Taga Bulacan, kita. Solid na artisan, sobrang galing niya. Ano? Kasi paring Jigs Madonna. Nagtattoo yan sa puwet nung nakaraan. Alam niyo, tignan ko yung paano niya in-execute. Brad, may class. Oh. Nakatakas na. Puwet ka pa ba yan? Solid naman talaga yan. Which is na nung nakaraan din ano, nakita akong vlog na yung tatatuan is kamay. Saan? Tapos yung basta dapat nakaubat. Over na yun eh. Oo. Which is parang disrespectful na yun para sa... Huwag mo na lang ipa-live siguro. Yeah. Kapag ko na mismo pumigil na, hindi pa ako bayad. Hindi ko alam kung binabayaran talaga yung mga naka-live na yun. Pero feeling ko binabayaran yung mga yun. Binabayaran o libre? Hindi. For content. Dalawa lang yan. Dalawa lang yan. Binabayaran sila or libre na lang. Oo. Ganun na yan. Kasi parang, for me ha, it's too much na yung talaga. Tanong ko, tangina. Pag ako, tinatuang kita sa bebe. Tapos di ko nakita yung ulo mo, nakita ko yung bebe mo. Ay, tinatuan ni ano ah! Tangina, kinakala ko, kaya nakita ko yung bebe mo eh. Diba ganon? Pangit, diba? So, guys, Buti na diba? Pangit eh. Ay, kilala ko. Nakita ko yung pupi mo, diba? Ang pangit, diba? Ang baho pa lang, pero ang baho na kasi ang ginagawa niya. Ang nakakadagdag pa dyan, Brad, ang viewers nila, labas sa tattoo industry. Correct. Ang tindi. Alam mo, may bata. may napanood ako, hindi ko pinanood yung live niya. Alam mo, pinanood ko, yung comment, Brad, kung ako pinag-aaralan ko lahat sila. Sabi sa comment pa naman eh, tinatatuan niya, Maki. Sabi, huwag mo nang tatuan, sabi ng isang natatato artist, parang ano lang, iyutin mo muna. Ganun. Pinisat ko yung Brad. Tapos sabi ko, piniin ko, gago ka pala eh. Sabi ko, kaya nababastos yung mga babae kasi yung mga hirit na katulad. At saka ito na lang siguro ang masasabi ko na lang is, kung magpapatato talaga kayo sa private parts, make sure na
Number 1, gusto nyo. Number 2, gusto nyo yung design. And number 3, give respect to yourself naman, di ba? Choose a professional tattoo artist talaga. So, kay Maki. Professional Pag nagtatato yan, sobrang respeto, taas ang respeto ng babae niyan. Nakapikit yan habang nagtatato. Ay, ikaw mo ba yun? Nakapikit yan. Nakakapalan. Nakakapalan. Yung interview sa akin, hindi naman sa tattoo. Pero sa piercing naman yan, magpapapiercing sa akin. So, yung nangyari yun. So, tumanggi ako. Shingle. So, yun, talagang tinanggi ako kasi gusto din ako, bad din ako eh. So, ano mo yun? Yung mga babae din naman talaga. Like, marami ako nakikita ganyan sa social media. Saka ang pangalan ko, Maki. Hindi ako easy to get kung ninyo. Oo. Nakakatalo si Sungay mo talaga. So, mas ganda na. Yung mga batang nanonood. Hindi. Hindi, tsaka hindi lang yun eh. Yung industry mismo sa Pilipinas, yung tattoo Yung industry. industriya talaga ang tinatamaan Oo, dyan. oo. Lalong-lalo na yung Yung mga mga next babae. generation Correct. artists. Katulad ng mga anak nila Boy, anak nila Tops, yung mga batang artists. Ano yun? Putang ina, sabi niya, Papa, gusto ko maging tattoo artist. Kasi sabi ng class na marami Ito, daw makikita ang ano. Speaking, ang ganda ng comment ni Jimmy Santos, dumadami kasi ang tattoo artist dahil daw sa napapanood nila tinatatuan sa dede, kaya napapaisip sila magtattoo na din. Real talk, totoo yun. Ang ano nila, yung Mindset na nila, ay, makakahipo ako, makakachanneling ako. Galing talaga. Kaya pala baby. Tapos sabi ni Garcia Rafael, Patricia, self-tattoo na lang talaga. Tapos, Ralph, Artist na yun, gusto kitang imbitahin dito. Gusto ko lang makuha yung statement mo regarding that. Hindi, gusto niya nga sana mag-invite daw tayo ng mga artist na nagtatatulog. Sino ba yung mga pinakasikat na artist ngayon, pinakamaraming views na talagang Nagtatato sa gano'n na lantaran. lantaran? Yung- Talagang maraming followers. Actually, nung nakaraan, may nakikita ko sa mga tattoo group eh, na naging ano yan, Chichikado palagi eh. na naging, Ito, buti nga inano ko to, par. Nananahimik ako araw-araw. Ito, nakita ko, ngaw-ngaw na ako. Ingay sa tato ko minsan. Gab. Okay, Si Gab, so, yung may mga forest. Ano yun? Hindi. Gab tattoo. Tattoo shopper. Yun. Ako natin, mag-invite natin para malaman din natin yung side niya. Pero ito lang ang tingin ko, marami kasing factor kung bakit nila ginagawa yun. Pwedeng pa-fame, wag naman sigurong manyakol. So, kaya nga natin gusto rin silang invite, mali natin ma-invite sila. So, para malaman na mismo sa kanilang manggaling kung ano yung, kung bakit. Ay, oo. Para paano yung bakit? Yung ba yung si Gab ba yung may nakita akong may nag-comment na parang nilamas daw? Ay nga tayo, ay nga tayo. Parang ginaganon gano'n. Hindi naman actually, pero sabi nila nilamas na hindi. Pero hindi ko parang hindi naman. Minasahe niya lang yun. Binasahe lang, parang... Bakit naman minamasahe yung ano? Kasi pagpunta yung client eh. Ako nang gigigil sa mga mo, ha? Amarin din ba tuloy mong pangalan? Oo, huwag mo makalala. Ay, nasa ano na. Explain mo ba na daw yun? Diba? Dapat pala sa kanya yung ng Diyos, no? Kung nagkano. Yun yung inaano ko sa, yung... Ako yun, yung gumagawa ng mga meme doon. sa tato ko. Malagi naman eh. Malagi naman eh. Ito, araw-araw. So yun, baka pwede na si Mike, bali natin may mga nanonood na kakilala. Kami hindi ka talaga napag-usapan na namin. Gusto ka sana namin kunin yung side mo. Kumbaga, bigyan mo kami ng, bigyan mo kami ng benepisyo regarding sa, the way you promote yourself as an artist. O sige, doon na lang yung topic natin. Yung tanong doon, nakikita niya sarili na as artist. Baga, Masasagot yan. Kung masasagot lahat ng tanong natin iimbitahan yan. ka namin. Pag baka baha, ang laki ng ilong. Sabi ni Bonnie. Hoy! Mads, handa ka na ba yung model ko ba? So yun, kung may ba kahit kayo dun mag-shoutout dyan, Si Mads, nung tinatuan yan, hindi ako nanood. si Mads walang leeg. Haha, kakarating ko lang, di ko alam dati. Ganun kayo. At the end of the day, tinitignan na pa rin yung quality nyo. Not as a tattooist, hindi lang sa gawa. Pinaka-bottom line dyan, yung attitude nyo towards the tattoo industry. Kung nakakatulong ba talaga kayo in general. Saka bukod sa galing, nandun din yung attitude. Kasi malaking bagay yan para
para bigyan ka rin ng tiwala ng mga Gab and Jeb Live. Gab and Jeb Live! Pwede naman natin sila i-guess kung papayag sila. Actually, walang away to, hindi para mag-away. Ito lang, Gagawin to, lagi tayo may friendly, healthy discussion. gagawin natin to para linawin, klaruin yung mga dapat klaruin. So, yun. Magkano ang dapat na budget mo para magpatato ka ng event na may sumali o wala, kaya mong panindigan Okay. yung nasa post? Hindi ko na i-breakdown. Siguro ilang beses ko na rin bin-breakdown doon sa mga tattoo artist. Halos gabi-gabi may nag-message siya, bin-breakdown. Utang na ako na lang, may ikot ako sa sahig para lang mag-breakdown. Pero hindi ko na i-breakdown. Do the math ha. Do the math. From table hanggang trophy hanggang awarding, lahat kompleto. Sa pinakamaliit na small event, para magpa-event kayo ng maliit, 250K. Do the math. Aha. 250K, safe na yan. Save ka na sa maliit na event, maliit na event. Ano, kasi tatlo yan eh. Small scale, medium scale, large scale event. Thank you. License, Sa Manila Memorial, kahit yun. luneta ko. Papakulit pa Para walang bayad doon tayo sa babaw ng YouTube ng ano. Yun. Sabi ni Boss Ralph, huwag ka maniwala kay Lilo, 2 PM na dadating ng balik pa. Nagagalit-galitan. Go. Yun lang kaya ko ngayon, 5 na siya. Yun, diba? So pag 5, ganun na. Doon mo malalaman na successful yung mag-event na kasi hindi naman naabot na 5, wala naman ito suporta. Siguro tayo. Actually, kaya ako na rin ito eh, kung wala siya mag-talk. Nung unang pa lang yun eh. So, ibig sabihin, yun, successful yung mga event niya. Yung Facebook. Malapit na nila kumiyak kung hindi makakararap. Makakutang sa akin. Viva! Yung Nomad Outdoor Gear Mascara Ink Fest sa 888 Chinatown Square Premier Mall, Bacolod City, October 12, 2024. natin yan. Yung mga judges is si Sir Polo, si Billy Boy Abonado, and then si ating Solar Boy. Sa akin naman, October 12, magkita-kita tayo dun sa Baguio. October 19, magkita-kita tayo sa Tugigaraw. October 23, magkita-kita tayo sa Masbate. October 26, magkita-kita tayo sa Samar, pero mas una na ako na-commit kay Bulldog. So, kay Bulldog ako sa Gentry. Kasi na-move lang yun eh, yung Samar ko na yun eh. So, syempre, unahin natin Shoutout kay kay Bulldog. Bulldog. Sana supportahan niyo pala yung November 16, Silibron ka daw. November 16 sa Tugigaraw. November 17, Kaskasan 5. November 28 sa San Roots. December 5 to 9, nasa Iloilo, kasama ang band ng Tropa Vibes. Then, December, second week, Gentry sa Walang Imposible ni Jim. Shoutout sa event ni Bulldog, guys. Supportahan natin yan. Actually, yung bakit. To be honest, si Bulldog, hindi ko alam kung may pondo, pero pinipilit naman niya. Ito kasi sa akin, medyo may exception dyan kasi yung anak ni Bulldog, may ano talaga yan, may sakit lang, may sakit yan. Kasi may Sa pagiging special, kasi special kasi anak ni Bulldog. So, supportahan natin yan. O, sige lang mo na yan. So, Ano sabihin ko? ikaw rin. Again, maglaro. July 11, Isabela. Magagal ka yun! Lahat. Ikaw. Ayun, Kaskasan 5, November 17. Dalabon, ayan, magkita-kita tayo. And of course, yung Mythical Creation, October 6, I'll be there. Ayun lang, follow me on all my social media, Facebook, Red Rebaha, IG, at Red Pumpkins, with a double D, TikTok _pula with a 5 A's. Ayun, thank you so Sa mga much! dedicated prod team ko na lagi yung lagi ko naman napapaalala sa kanila. It's not about the money, it's not about the thing, it's all about the mission on how we should Malbat Alfonso. it's the mission on how we should give this tattoo industry a better future towards sa mga next generation tattoo artists. And sa next generation mga business owners para lumaki ang negosyo nila. And of course, gusto ko din i-promote ang on October 6 yan, Mythical Creation. And sa October 19, Crazy on the Spot Tattoo Competition.
Lahat yan magkakaroon ng changes na hindi nyo akalain na posible pala. What we're trying to do is we're adopting the international rules papunta sa local events. Backpassin namin. Supportan nyo na yung page namin. Yung page ko, whatever, basta makita-kita tayo sa events. Importante, sama-sama tayo, magtulong-tulong. Hindi namin magagawa ang magandang kinabukasan sa Tattoo Industry kung hindi nyo kami tutulungan. Yun na ang pakiusap. Boto natin, sinin nyo. Gagawan. Yan, boto nyo ako. Next time, sabi nyo. Wala, nagwan ako. Nakaludo. Sarapa! Salud sa nyo. Ay, kasama ko na rin. Rising, kapasa ko na rin. Rising, si Chris, si Arata, Tayo-tayo na lang. natin, isa sa mga special guest natin, business owner and talagang lawak ng tattoo industry when it comes sa tattoo shop na maganda at magandang system. Owner ng Pintadon, si Don Pasulutso. So guys, sa mga main merch natin dyan, kung gusto nyo magpapromote, Ay, yan pa pala, sorry. I-feature din natin dyan ang Crazy Tattoo Product. Si The Cruz Brothers, nandito rin sila. so, meron pa ba? Tagay na. Maraming salamat po. See you. Shoutout sa lahat ng sponsors ko. I love you all. Maraming salamat.